Hi po mga ka-workers, andito naman po tayo. Mag-install tayo ng steel bar para sa ating slab. Ito po yung um, ga-install na namin yan. Hindi na namin nilagyan ng L4 kasi short span man ito dito. Pwede man po ito na wala ng extra bar, pwede na walang L4. Hindi na lang namin ginamitan ng L4 kasi short span naman po dito. Ayan. Ang ginawa namin, dinodoble namin yung aming steel bar. Yung bottom bar, 12mm ang ginamit namin. Yung sa top bars naman, yung 10mm. Ito yan po. Yung clearance niya sa kanyang gap is 15 cm po mga ka-workers. Ayan. At saka yung 12mm naman. Lahat yan 15 cm yung gap. Yan po mga ka-workers. Ina-alternate namin yung aming steel bar. Ayan, kita nyo naman po mga ka-workers. Ayan. Yung nasa ilalim yung 12mm at dito naman sa itaas, ito naman is 10mm. Ayan. Ayan po mga ka-workers. Ito yung 12mm yung ginamit namin. Ito yung nasa bottom. At ito sa top, ito yung 10mm. Ayan po mga ka-workers. Ginamit namin ng steel hook. Ito yun po mga ka-workers. Ginawa lang namin ito. Dapat ito yung ating gamitin na pang fixing kasi madali lang ito. Iti-twist natin yung ating tie wire. Mamaya ipakita namin sa inyo mga ka-workers kung paano madali ang pag-fix sa ating tie wire. Lahat po ito yung aming steel hook para madali yung pagtali namin ng tie wire. Yan po mga ka-workers. Ayan, dapat ito ang dapat gamitin para madali lang ang pagtali natin ng tie wire. So ito yung pagtali mga ka-workers para madali lang ang ating fixing. Ito yan po. Yan. Dapat ito yung gamitin natin na steel hook para madali ang pagtali mga ka-workers. Yan. Yan po mga ka-workers, sana po. At syempre po mga ka-workers, ito naman po ang ating bars na sa gilid ng ating beam. Yan yung 12mm natin ng ating bottom bars. Ayan, ito yung 12mm natin. Kita naman yung mga ka-workers, ito yung 10mm nasa top siya at ito yung 12mm nasa bottom. Lahat ng mga 12mm nasa bottom yan at saka dapat natin i-hook natin yung dulo para may kapit siya po mga ka-workers. Ayan, ito yung naka-hook yan. Ayan, lahat yan naka-hook. Yan, naka-hook yan. Naka-alternate yan. Ang 10mm nasa top at saka yung 12 nasa bottom. Yan, lahat yan naka-hook yung mga bars natin sa ating beam para may kapit siya. Kahit na may lindol, nakasigurado po tayo na hindi ito bibigay po mga ka-workers. Ayan. So sana po mga ka-workers meron po tayong natutunan sa video na ito. At pagkatapos namin pag-fixing, mafi-fix namin yung lahat ng bars na aming kinabit. At saka namin ilagay itong siding ng ating beam, yung forma sa ating beam. Ayan.
So, before namin ikabit, i-check muna namin kung mayroon pa bang mga bars na hindi namin na-fix. So, sana po mga ka-workers na mga steel fixer dyan. So, sana po mayroon kayong natutunan sa aking pamamahagi ng aking video. Ayan po. Ayan po mga ka-workers, ayan. Ito yung steel hook na ginagamit namin para madali lang ang ating pagtali ng ating tie wire. Yan, kita nyo naman, madali pag twist ng ating tie wire po mga ka-workers. Malapit na kaming magbuhos ng slab mga ka-workers. Ayan, lapit na rin matapos yung pag-fix namin. Ayan. Salamat po mga workers. Salamat sa inyong panonood. And don't forget to share, like, and comment and subscribe sa my channel po mga ka-workers.